Praise God. Palakpakan nga natin na malakas palalo si Lord. Amen. Talagang tuwing Sunday, mahirap gumising. Malamig. Mahirap tayong kailangan kumilos, lalong-lalo na po pag nandyan na ang pagsamba natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, napagtagumpayan mo. Napagtagumpayan natin sapagkat tunay nga po na pag po tayo ay lumalapit sa Panginoon, at sumasamba, nandyan ang kilos ng kaaway. Di po ba? Nandyan yung hindi tayo patatayuin sa ating pagkakahiga, malamig ang panahon lalo ngayon. At marami mga binibigay na hindrances o alibay sa atin upang hindi tayo pumunta ng church. Pero napagtagumpayan po ng bawat isa. Amen? At magpapatuloy po tayo sa ating series title na God's Mission. At ang ating pong verse ay makikita po natin sa Juan 12:46-47. Ito po at sinasabi, "Naparito ako bilang ilaw ng mundo upang ang sino man sumasampalataya sa akin ay hindi na manatili sa kadiliman. Ang sino man nakarinig ng aking mga aral pero hindi sumunod ay hahatulan. Ngunit hindi ako hahatol sa kanya, sapagat hindi ako naparito sa mundo para hatulan ang mga tao kundi iligtas." Amen. Yun po talaga ang misyon ng Diyos na kundi iligtas ang tao at hindi niya hatulan. Yun po napakaganda sa ating Panginoon. Kaya po naparito siya, ibinigay yung kanyang buhay not to judge us. Sabi dito, hindi siya hahatol, kundi yung salita ng Diyos ang hahatol sa atin. At sa pamamagitan po ng pagkamatay ng ating Panginoon Kristo, naligtas po ang lahat. Yun yung misyon ng ating Panginoon. At hindi po ang sinasabi sa atin na gawin nating misyon sapagkat hindi lamang po tayo ang gusto maligtas ng Diyos, maging ang ating pamilya, ating kaklase, katrabaho, at sino man sa paligid natin na hindi pa po nagkakaroon ng magandang relasyon sa Panginoon at kaligtasan ng biyaya ng Diyos, dapat pong ipinapaabot po natin. Amen po? Naniniwala po ba kayo na may problema ang mundo natin? Pakitaas po ang kamay, mataas. Naniniwala po ba kayo na ang mundo natin ay may problema? Sa paligid natin, pag pinag-usapan nga po natin ng politika, di po ba, ang daming problema. Lalo nang nagkabagyo, nagkabaha, problema na naman yan. Di po ba? Kaya po nandyan yung misyon ng Diyos upang sa ganon, alam niyo po ba ang problema naman tao, hindi naman pera eh. Ang problema ng tao, yung wala po silang relasyon sa Panginoon. Yan po yung dapat gawin ng mga Kristiyano, dapat naandun tayo sa action, hindi tayo missing in action. Kasi po madalas tayong mga Kristiyano, tayong nawawala doon sa action. Kaya po, ang nangyayari po kasi dito sa mundong ito, yung mabuti, nagiging masama. Ano po yung sinasabi dito sa Isaiah 5:20? "Nakakaawa kayong mga nagsasabi na ang masama ay mabuti, at ang mabuti ay masama. Ang kadiliman ay sinasabi ninyong liwanag, at ang liwanag ay sinasabi ninyong kadiliman. Ang mapait ay sinasabi niyo matamis at ang matamis ay sinasabi niyo mapait." Alam mo yung nag-viral ngayon? Di ba yung isang transgender, hindi ko po ako, mahal po natin mga LGBTQ, pero hindi po natin sinasang-ayunan yung kanilang pamamaraan. Mahal po natin sila, pero ano po yung sinasabi ng katotohanan, doon po dapat tayo manindigan. Sino po nakapanood ngayon ng viral po ngayon na isang transgender, sinita niyo po yung waiter? Sino po nakabasa ng ganon? Di ba, nabasa natin? Pinagpipilitan niya na babae siya. Tinawag kasi siyang sir, "Sir, pasok po kayo." Sabi niya, "Hindi mo ba, babae ako?" Pero lalaki po siya. Pinagpipilitan niya na babae siya. At ganun po ang nangyayari ngayon. Yung di maganda o masama, ginagawa na natin mabuti. Hindi niyo po ba napapansin yon? Yung mga untimely relationship, yung mga di kasal, okay, marami namang gumagawa, gawin na natin. At mayroon pa nga ako napanood, sabing gano'n, may isang kabataan humalik dito sa pisngi ng babae, sabi nung isa, "Ay, okay lang yan, normal lang po yan." Nagigets nyo na? Yung mga bagay na dati sa atin sa panahon, sino po yung kapanahonan ko? 80s. Di ba, pag ikaw, babae, lalaki ka, at sabi mo yung babae, sabay pa lang yun, hindi pa hawak ang kamay, iba na. Tingin na matatanda, di ba? Ngayon, hindi, nakabebit na nga lang, wala pang okay lang yun eh. Ganun na ang mundo na ngayon. Yung masama, nagiging mabuti na.
Yan na po ang kultura ng mundo. Kaya nga po, yan po napakahalaga, yung pagbabago, yung misyon na pinagagawa sa atin ng Diyos. Kasi po, malayong-malayo po ito sa katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Minsan pa ito yung pinaglalaban, ito yung tama. Pero hindi. Ano ba yung sinasabi ng katotohanan? Ang pamantayan po ng mga Kristiyano ay hindi sinabi na nakakarami, okay na, tama na. Kundi ano yung pamantayan na sinasabi ng salita ng Diyos. Di po ba? Yung po ang mahalaga bilang Kristiyano, hindi yung, ay sinabi niya tama. Ay no. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kaya ganun po dapat ang maging puso natin. Lalong-lalo na po sa mga kapatid natin, mga kamag-anak natin, kapamilya natin, katrabaho, kapitbahay. Meron po tayong puso na nagnanais o concern. Concern po kayo sa kapwa nyo? Sino, pakitaas mo kami yung concern sa kapwa niya. Yung mga hindi nagtaas, hindi concern. De, biro lang po. Di ba? Alam po bakit? Ano po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 9:2 and 3? Hindi ko po nailagay dyan. Sabi dito, labis akong nalulungkot at nababalisa para sa aking mga kalahi at kababayang Hudyo. Kung maaari lang sana, ako na lang ang sumpain ng Diyos at mahiwalay kay Kristo, maligtas lang sila. Grabe si Apostol Pablo, no? Lord, ako na lang ang mapunta sa impyerno. Wag na lang yung kamag-anak ko, wag na lang yung kalahi ko, wag na lang yung kapwa ko sa paligid ko. Grabe ang puso ni Apostol Pablo sa kanyang kapwa. Tayo po ba may ganong concern? Na nakikita natin na may problema na, pero bahala siya. Okay lang. Hindi man ako nakaka-apekto. Hindi po eh. Si Apostol Pablo ay may puso na concern sa kapwa niya. Ang nangyayari po dito sa mundo natin, kailangan may concern ang mga Kristiyano. Yun ang nagiging problema. Tayo na dapat nagiging ilaw at asin ng mundong ito, hindi tayo nakikitaan. Kundi tayo pa yung lumalayo sa tao. Sana magkaroon tayo ng puso ni Apostol Pablo na sinabi, kahit na lang ako sumpain ng Diyos, kahit na lang ako hindi iligtas ng Diyos, wag lang yung kapwa ko Hudyo, wag lang yung kapwa ko Pilipino, wag lang yung aking kapitbahay, wag lang yung aking kamag-anak, kapatid. Yung puso ni Apostol Pablo na magkaroon ng kaligtasan ng kapwa, ganun na lamang. Alam niyo po ba ang problema natin? Lack of commitment sa ating Diyos. Lead us to compromising our identity in Christ. Pag hindi po tayo committed sa Diyos, nakokompromiso po ang identity natin bilang isang mga Kristiyano. Hindi nyo napapansin? Sa mga katrabaho nyo sa school, Kristiyano ka pala, hindi halata. Lack of commitment. Committed ba tayo sa Diyos? Once na tayo committed sa Diyos, committed ka sa kapwa mo to share the gospel, to share kung anong sinasabi ng Diyos. If we're not committed to God, nako-compromise yung identity natin. Kaya minsan nakikita, ay, Kristiyano ka lang pala pag linggo. Pag Monday to Saturday, hindi na. Naalala ko yung sermon ni Pastor, off ang pagiging Kristiyano. Pag Sunday, ino-on. Pagdating, paglabas na, pabawa na naman, sanlibutan naman ng i-on. We're not committed to God, basta ganun. Kaya napakahalaga, na ginagawa natin yung misyon, katulad nung nakaraang mensahe ng Panginoon, di ba? Ang misyon ay nagsisimula sa atin sa pamamagitan ng pagbabago sa ating sarili at sinasabuhay ang salita ng Diyos. Napakahalaga po yun. At ang yung po mensahe po ngayon, napakahalaga. Hindi po natin magagawa ang misyon kung mahina po ang ating puso. Katulad ni Apostol Pablo, matibay. Lord, ako na lang. Ang sumpain niyo, Lord, ako na lang, huwag niyo iligtas. Ganon ang puso niya. For the lost soul. Kaya ngayon, ang misyon na gagawin sa atin ng Panginoon, yung mensahe ng Panginoon, gawin ng misyon ng Diyos na may matibay na puso. Yan po ang ating mensahe ngayong umaga. Do God's mission with that strong heart. Ano ba yung strong heart? Ano ba yung matibay na puso? Paano po ba na masasabi to? Sabi po sa awit 73:26, ang aking laman at ang aking puso ay maaaring manghina. Sabi ganon, ni David. Ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Saan po nanggagaling ang lakas ng ating mga puso? Sa Diyos. Amen?
Pero dapat po natin maintindihan, ano ba yung strong heart? Ano ba yung matibay na puso? Simplihan natin. Ang strong heart po, ito po yung heart totally devoted to God. Paano ba yung devoted to God? Halimbawa na lang po, sino ba pwede kong tawagan? Si Bulans. Kailangan si Bulans, ito po. Ayan, si Bulans. Ibig sabihin ng devoted, yung upuan na yan, para lang kay Bulans. Tama? Nakalagay yung pangalan yan, Bulans. Walang sinong pwede umupo dyan, maliban lang kay Bulans. Intindihan po? Ganun po ang dapat ang puso natin. Ang puso natin, totally devoted to God sa Diyos lamang. Hindi pwede sa anumang bagay na papalit. Amen? Yun ang totally devoted to God. Kaya katulad nung kay Bulans, walang pwedeng pumalit niya, walang pwedeng umupo dyan. Ganun din po sa ating mga puso. Ang puso natin, devoted to God with a strong heart, ibig sabihin, walang pwedeng pumalit dito sa puso natin, maliban lang ang Diyos. Kaso maraming pong pumapalit, di po ba? Lalo na mga kabataan, ba't ka nagsisimba? Nandun si Kitty, oh. Na iba na. Di ba? Ba't ka magsisimba ka? Kasi gusto kong makipagkwentuhan kay brother. May ikukwento lang ako na wala yung puso para sa Panginoon. Yung po malungkot sa Kristiyano. Kasi pag tayo totally devoted to God, ang puso natin, ang Diyos lamang ang laman nito, kahit umuulan, bumabagyo, magsisimba ka. Amen? Kahit may problema ka, pupunta ka. Itataas ang kamay mo, sabi mo, Hallelujah, Lord. Wala yung problema. Oo, magkakaproblema tayo, pero once na totally devoted ang puso natin sa Panginoon, yan lang ang nakalaman sa puso natin, grabe. We have a strong heart. Meron tayong matibay na puso. Kailangan po yan. Yung mensahe po ng Panginoon last week, di ba si Moses, 80 years old, yung ginamit. Si Hosea, 8 years old. Ngayon po, may katauhan po. Karakter sa Biblia, 15 years old naman. Kung ito yung katauhan sa Biblia na kung saan meron siyang strong heart. Kilala niyo po ba si Daniel? Daniel, kilala niyo po ba? Di nga. Di ba, ito yung si Daniel, 15 years old. Grabe, 15 years old naman siya. Nung siya ay gawing alipin. Nung hari ng Babylonia, si Nebuchadnezzar, sinako po ang Judah. At sabi po ni hari Nebuchadnezzar kay Espinas, lahat, kunin nyo, pati yung kayamanan dun sa templo, lahat kinuha po nila. At sabi ni Nebuchadnezzar, Espinas, kumuha ka ng mga magagaling sa hari, lahi ng hari, at mga kilalang pamilya. Ibig sabihin, hindi sa mga alipin. Kumuha ka ng mga kabataan lalaki at gagawin kong magiging alipin ng hari. At nakuha po doon sila Daniel, ang tatlo niyang kaibigan. Alam niyo po ba yung hirap doon? Dati kang hinahainan kasi galing ka sa mga kilalang pamilya, di ba? Pag kilalang pamilya may kaya ka, ikaw ang sinisilbihan. Ngayon, ikaw ang magsisilbi. At hindi pa, ito pa, babaguhin yung tradisyon, babaguhin yung wika mo, totally gagawin kang para taga-Babylonia. Ganun po ang gagawin kila Daniel. At hindi po, ito pa, dadalhin siya ng alipin, papuntang Babylonia. Alam niyo po ba, hindi naman sila isasakay sa karwahe. May alipin po ba sinasakay sa karwahe? Sino pa nakapanood na minsan yung mga labanan? Ano po ginagawa sa mga alipin? Di ba nakatali ang kamay? Tapos, maglalaka rin sila. Isipin niyo po, isa kang dati kang kilala ka sa pamilya ng hari o kilalang pamilya, gagawin kang alipin for 1,000 kilometer mahigit, maglalakad ka papunta ron. Hindi ka sasakay sa kabayo, hindi ka sasakay sa mga karwahe, kundi naglalakad ka. Baka pagod na po kayo, hindi nyo mararanasan. Yung mga bagay na yun, alipin ka eh. Pero mayroong strong heart si Daniel. Ginawa niya yun. Ang hirap, maglakad ka dito, may baha, hindi po nakaranas ng gano'n, magbaha, naglakad, dahil wala masakyan. Ang hirap no? Lalo na po gano'n, napakalayo po noon. Pero dahil may matibay, si Daniel na puso, nagawa niya po yun. Alam niyo po ba si Daniel ay nakapaglingkod sa 5 hari? Grabe, no? 5 kings yung kanya pinaglingkuran. Dahil meron siyang matibay na puso. At si Darius po yung ating mamaya pag-uusapan, at si Cyrus po, 1 taon na lang po kasi naging paghahari po ni Haring Cyrus, 1 taon lang namatay na si Daniel.
Pero ang pinag-uusapan po kasi natin, kung gaano katibay ang puso ni Daniel patungkol sa ganung bagay. Galing ka sa, anak ka ng presidente, tapos gagawin kang alipin, babaguhin yung pananalita mo, babaguhin lahat sa'yo. Mahirap yun, di ba? Patayin mo na lang kaya ako. Maano sabihin mo pang ganun eh. Pero dahil nga may matibay na puso si Daniel, alam niya na dinala siya doon ng Diyos at may misyon. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Daniel? Meaning ng Daniel? God is my judge. Ang Diyos ang aking hukom. Kaya yun po ang mensahe ng Panginoon. Kapag po tayo ay may malinaw, may matibay na puso, ibig sabihin may manilaw tayong pananampalataya. Ano po ba ang kahalagahan na may manilaw na pananampalataya? Kasi po si Daniel nakakaranas ng ganung bagay, hindi siya nagreklamo eh. Lord, ayoko na, patayin mo na lang ako dito. Di ba may pangako kayo sa aming mga ninong, si Abraham, Isaac at Jacob? Nadadali mo kami sa lupang pangako? Na hindi mo kami dapat mangyari to? Pero nakasama lang sa sumpa dahil kay Haring Jeroboam na ginawa nilang pagsuway, nasama sila. Kaya yun po ang nangyari. Pero sa puso po ni Daniel, may manilaw siyang pananampalataya. Sabi po sa Daniel 1:8, pag-usapan po natin muna ito bago tayo pumunta dyan. Nung sinabi ko nga po na si Daniel ay kinuha na upang maging alipin, ganito po ang sabi ni Nebuchadnezzar. Ikaw, Aspenas, ito gawin mo sa pinili ko na mga maglilingkod sa akin. Ang mangyayari, in 3 years, babaguhin mo kanilang pananalita, ang wika, lahat. At pati ang pagkain nila, kung ano ang pagkain ko, sabi ni Nebuchadnezzar yung hari, yun din ang kakainin nila. Ito ang problema. Kasi po, nung panahon po, may kautusan si Moses, may mga pagkain na hindi kinakain ng mga Hudyo. Maano po sila dyan, stricto. At yung pong pagkain ng hari, ay hindi po pwedeng kainin ni Daniel at magiging kanyang kasamahan, mga kaibigan. At ito po nangyari sa Daniel 1:8. Pero sabi dito, pero ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Kaya nakiusap siya kay Aspenas na huwag siyang bigyan ng pagkain at inuming iyon. Grabe, no? Hindi siya natakot. Isang kabataan na may malinaw na pananampalataya. Bakit po? Pwede naman sabihin, ano ba, Daniel, choosy ka pa, ha? Pagkain na ng hari, ayaw mo pa. Di ba? Pwede sabihin, naku, papatayin ka ng, pag nalaman ng hari yan. Kaya nga si Aspenas sa babang verses, masasabi natin dun eh. Di ba na mababasa natin dun na kung saan. Sabi ni Aspenas, paano yan? Kasi maaari kong mamatay kasi yung hari, ito ang sinabi. Pero kay Aspenas, kay Daniel, hindi. Sumunod siya sa Diyos. Tayo kaya sa atin ngayon. Sabi ng Panginoon, huwag mo kalilimutan magsimba ha, kasi every Sunday yan. Ano nangyari? Kasi ang hirap ang hirap bumangon eh. Kasi malamig eh. At ang sabi pa, minsan tinutukso tayo, di ba? Na kung minsan, ano yung sinasabi ng mundo? Ay, naku, yung pagiging Kristiyano, para lang sa matatanda yan. Yung mga untimely relationship, hindi na sa panahon ngayon niya, pwede na. Yung pagsasama ng hindi kasi, okay lang yan. Marami tayong tukso na ibinibigay ang kaaway para hindi tayo sumunod. Pero dahil nga si Daniel ay merong matibay na puso, kahit sinabi ng hari, ay hindi pwede. Kasi malinaw yung pananampalataya ko, malinaw na sumusunod ako sa Diyos, hindi sa hari mo, hindi sa iyo, Aspenas. Ganon ang may matibay na puso. Hindi ko po sinasabi magiging perpekto tayo, pero ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, kailangan nating sumunod upang makita yung malinaw na pananampalataya natin. Naalala niyo po ba yung sa Bible, yung sa Mateo 13:19, yung talinghaga tungkol sa paghahasik? Na kung saan doon, di ba, nahulog yung bini sa mga hindi magandang lugar, sa mabato, kung saan, dahil lang sa pagsubok, nawala na. Doon naman sa mababaw, sa mga taong lugar, doon na itanim ang salita ng Diyos, dumating lang ang mga sabi ng ibang tao, nawala na.
Pero yung mabuting binhi po na itanim sa pusong matibay, sa pusong sumusunod sa Panginoon, sa pusong tunay sumasampalataya sa Panginoon, may malinaw na pananampalataya sa Panginoon, sabi doon, lumago. Sabi nga dito, ngunit ang mabuting lupang hinasik ng binhi ay mga taon nakikinig sa salita ng Diyos at nakakaunawa nito. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y napakarami ang bunga, iba'y marami, ang iba na may katamtaman lamang. Ibig sabihin, yung work of the Spirit, hindi naman lahat tayo pare-parehas eh. Di po ba? Pero isa lang ang nasisiguro ko, mamumunga sa iyo yung salita ng Diyos. May pagbabago sa atin ng salita ng Diyos. Hindi naman sabay-sabay, hindi pare-pareho, pero I tell you 100%, mamumunga sa iyan. Yung binhi ng salita ng Diyos sa atin. Kaya napakahalaga na bakit malinaw sa atin ang pananampalataya. Kasi po nakakalungkot, di ba? Sino po, nung mahal na araw, naalala ko tuloy. Pag Friday, patay si Lord ha. Walang maliligo. Yung lola ko dati nung naalala. Pag alas 3 na, bawal na maligo. Pag ganyan, bakit patay daw si Lord? Patay daw si Jesus. Okay na, bata pa ako nun. Hindi sumunod. Tapos, pag linggo, buhay na. Kaya pala yung mga tito ko, pag Biyernes, hindi umiinom. Pagdating ng Sunday, buhay na si Lord, inuman na tayo. Kailan ba? Ang tunay na may malinaw na pananampalataya ay buhay si Jesus. Amen? Hindi siya namatay. Kasi yun ang dapat natin maintindihan na siya ay muling nabuhay mula sa kamatayan para sa ating lahat. May malinaw si Daniel. Kaya nung siya, sabi niya, hindi ako kakain yan. Kasi alam niya na buhay ang Diyos, nasasamahan siya ng Panginoon. Kaya dapat ganun tayo. Sa misyon na ginagawa natin sa buhay, sa pag-share ng salita ng Diyos, dapat maintindihan natin, hindi lang ikaw ang lumalaban. Sama mo ang Diyos. Buhay ang Diyos. Dapat intindihin natin, ano ba yung tunay na pananampalataya sa inyo? Kasi pag tinanong ko kayo, sasabihin kayo, nananampalataya kami. Tama? Ang tanong, tunay ba yung pananampalataya natin? Kilala ba natin ang Diyos na sinasampalatayaan natin? Kilala ba natin yung pamamaraan niya? Kilala ba natin kung paano gagawa ang Diyos sa buhay natin? Si Daniel, iba. Nung sinabi ni Aspinas, nung inutusan ni Nebuchadnezzar, gabi si Nebuchadnezzar. Pag taga hindi ka sumunod, papatayin ka niya. Kaya sa verse na pababa, nakiusap siya, sabi, Aspinas, ito gawin na lang natin. Hindi na lang kami kakain yan, gulay na lang. For 10 days, tignan mo kung papayat kami doon sa kumakain ng pagkain ng hari. Nangyari po yun, mas maganda pa katawan nila Daniel, ang kanyang kaibigan, kaya umayon na lang si Aspinas. Ano ba mga nakikita natin doon? Kapag po tayo ay talaga may tunay na pananampalataya, pati lifestyle natin, pati pagpili natin, nakaangkla sa faith natin. Malinaw kasi yung pananampalataya. Kaya nagkaroon ng magandang choice si Daniel eh. Kaya yung lifestyle ni Daniel, for five kings ang kanyang napagsilbahan. At hindi lang siya mababa, kundi parang sabi nga doon, kasunod siya ng hari eh, sa pamamahala niya eh. Doon siya na-bless dahil alam niya, malinaw sa kanya yung pananampalataya, maging mga ibang hari. Sabi niya, ibang klase ito si Daniel. Tayo kaya, pag tayo kausap ng ating kapwa, ibang klase ito siya. Talagang kitang-kita ko si Lord. Ganun ba kaya tayo? Na pag tayo ay may nako-compromise na, si Lord ba pinipili natin? Malinaw ba yung pananampalataya mo? Kapag nandiyan na yung kaibigan mo, malinaw ba yon? Sa mga school yun, papasok ngayon. Maraming gumagawa nito. It's better to cheat than to repeat. Mag-cheat na lang ako kaysa bumalik pa ako. Lalo, pasukan na ngayon. Panindigan mo yung, kasi may malinaw kang pananampalataya sa Panginoon. Malinaw to katulad ni David. Kapag may malinaw sa atin ang ating pananampalataya, pinaniniwalaan ang mga pangako ng Diyos. Sino naniniwala sa pangako ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Yung mga hindi din nagtaas, hindi din naniniwala. Kasi po, pag malinaw sa'yo yung pananampalataya mo at ang Diyos mo'y buhay, ibig sabihin po alin? Buhay din ang pangako niya. Amen?
At ito po ang sinasabi sa Hebreo 11:1. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. Ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Alam niyo po, si Lord po, seryoso po siya pagdating sa kanyang pananalita. Tayo po, seryoso po kaya sa kanya? Pag sinabi ni Lord, ito mangyayari, mangyayari yan. Pag pangako ko sa iyo, may buhay na walang hanggan ka, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pag sinabi ni Lord, ililigtas kita, ililigtas ka niya. Naniniwala po kaya tayo? Pag sinabi ni Lord, ibe-bless kita, ibe-bless ka niya. Kasi may malinaw kang pananampalataya, yung kalinawan na yon, na lahat ng pangako sa iyo, hindi man lang mangyari sa iyo, maging sa mga ninuno, magano po nangyari kila Abraham, kila Moses. Hindi yun nangyari sa kanilang kapanahonan, pero it doesn't mean hindi mangyayari yun sa pamilya mo. Na hindi mangyayari yung pangako ng Diyos. Once na may malinaw tayong pananampalataya, malinaw sa iyo na totoo ang pangako ng Diyos. Hindi yung sana nga mangyari, di ba? Minsan pag nakakita tayo ng mga binibless na tao, sana all. Dapat nasasabi natin, sapat na all. Sapat ang biyaya ng Diyos. Sapagkat kumbinsido tayo na totoo ang pangako ng Diyos sa ating lahat. Amen? Totoo, kasi may malinaw kang pananampalataya. Hindi malabo kasi labo ng mga baha dyan. Pag malinaw ang pananampalataya mo, yung pangako sa iyo, panghawakan mo yun. Kasi seryoso ang Diyos pagdating sa kanyang salita. Sabi nga, di ba, ang lahat ay magmamaliw, mawawala. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Mawala man tayo dito sa mundong ito, hindi mawawala ang pangako at salita ng Diyos sa atin lahat. Dahil ang Panginoon, the Alpha and Omega. Hindi po siya nagbabago. Mananatili siya magpakailanman. Bakit tayo naniniwala sa Kristyanismo? Unang-una maintindihan natin kapag tayo may malinaw na pananampalataya dahil buhay ang pag-asa dahil sa muling pagkabuhay. Ito po sinasabi sa 1 Corinto 15:14 and 17. At kung si Kristo hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral, sabi po ni Apostol Pablo. At wala rin silbi ang inyong pananampalataya. At kung si Kristo hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya. Hindi pa kayo napapatawad sa inyong kasalanan. Ibig sabihin tayo ang pinakakawawa. Kapag hindi nabuhay ang ating Panginoon so Kristo, yung ginagawa natin to, walang saysay, no value. Kaya dapat makita natin, yung tunay na pananampalataya natin, kilala natin si Lord na buhay at muling nabuhay para sa ating kasalanan. Kaya pag nangyari, alam natin yung malinaw na pananampalataya natin, we can note to sin. Hindi natin, ayoko na yan, hindi ko na gagawin yan. Kasi buhay nga eh. Alam mo na mayroong Diyos na may maghahatol pag gumagawa tayo ng kasalanan. Kasi kung hindi nabuhay si Lord, sabi nga, hindi mapapatawad ang iyong kasalanan. Napatawad ang ating kasalanan dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Kaya hindi na nga tayo mapupunta sa dagat-dagatang apoy eh. Yun ang assurance. Malinaw sa iyon. Kaya pag sinabi kong sino na po dito ang handang mamatay, o pakitaas ang kamay, hindi pa rin malinaw ano. Kasi baka hindi ako sigurado kung pupunta ako ng heaven eh. Sino po naniniwala na ang Diyos ay buhay? Amen. Ibig sabihin, pag ang Diyos ay buhay, yung pag-asa mo na makakasama ka niya pagdating ng panahon, totoo yun. Kaya huwag kayong matakot. Kasi yan po ang unang tinanggal sa atin ng Diyos, yung takot eh. Yung takot saan ako pupunta? Paano pag namatay ako? Mabuti naman ako. Pag mabuti ako, magiging butterfly ako. Kapag masama ako, magiging uod ako. Nasaan na yung muling pagkabuhay ni Jesus na baliwala? Kaya nga sabi dito, yun, dahil sa muling pagkabuhay, yung pananampalataya natin, totoo. Kaya dito, mayroon po ditong isang katauhan si Sir Lionel Luco. Si Luco po, huwag kayong luluko-luko. So po siyang defense trial lawyer. Matindi po itong lawyer na to. 245 consecutive won na ipanalo niyang kaso. Grabe, no? Dire-diretso po yun, ha? Walang putol. Ibig sabihin, pag nagawa niyo po yun, magaling kang kumuha ng ebidensya. Di po ba? Kasi sa trial po, pag marami kay ebidensya at tunay yung ebidensya mo, mananalo ka. Kasi ganun po ang judge. Kung ano yung ipakikita mo ebidensya, doon sila babase. Ito pong si Luco, hindi luluko-luko.
Bakit? 245, one consecutive. Dire-diretso po yan, walang putol. At sabi nga na grabe to. Magaling kumuha ng ebidensya. Ito pong si Lionel, isa po siyang hindi po naniniwala sa Diyos. Kinausap po siyang isang Kristiyano. Ito na lang, Lionel. Total, magaling ka naman. Kumuha ng ebidensya. Ito lang gawin mo. Kumuha ka ng ebidensya na mapatunayan mo na patay si Jesus at hindi nabuhay. Ito ginawa niya. Research, lahat. Lahat ginawa niya. At sa bandang huli, sabi ni Luco, ni Lionel, sabi niya, hindi ko kayang patunayan na hindi nabuhay si Jesus. Walang kaduda-duda. Nabuhay si Jesus muli. Sabi niya gano'n. At sa pagkakataong yon, ano nangyari? Naging Kristiyano si Lionel Luco. Amen? Napatunayan niya na nabuhay na muli si Jesucristo. Ganun na lamang ang dapat ang kasiyahan natin. Kasi ang ating Panginoon ay hindi mamamatay. At muling pagkabuhay na ibigay sa atin yung pangako niya at naibigay sa atin yung pananampalataya na meron tayo ngayon na malinaw na pananampalataya, hindi mababaliwala. Yung pagpunta mo sa church, hindi mababaliwala. Yung pag-attend mo ng temple group, hindi mababaliwala. Yung pagbabasa mo ng salita ng Diyos, hindi yan mababaliwala. Yung pagbibigay mo ng tithes and offering, lahat yan hindi mababaliwala. Dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, lahat ng panalangin mo, lahat ng mga pangako ng Diyos, ibibigay niya sa iyo according to His will. Amen? Kaya pag alam mo, palakpakan natin ng Panginoon, kaya pag alam mo, malinaw sa iyo ang iyong pananampalataya at alam mo rin dapat, tunay na nabuhay ang ating Panginoon Kristo. Kasi pag hindi po nabuhay, magkasala na tayong lahat. Wala naman tayong pag-asa eh. Kaya sa muling pagkabuhay, pag sineselebrate yan sa resurrection, di ba? Yan yung buhay na pag-asa natin. Kasi totoong nangyari yan eh. Kung ang ating Panginoon sa Kristo ay nabuhay namang muli, ibig sabihin lahat ng pangako sa iyo, buhay din. Mapangahawakan natin. Kaya yung pag-share natin ng mission ng Diyos, hindi basta-basta yun na, kung alam mo buhay ang Diyos, at alam mo dapat sumunod ka, gagawin mo. Amen? At ang pangalawa, kapag may matibay tayong puso at may malino na pananampalataya, may katapangan, may matibay na puso. May katapangan po. Pag may matibay kang puso, matapang ka. May katapangan. Okay po, sabi po dito sa Daniel 6:10. Ito naman, bago tayo pumunta po doon sa verse, ito naman, kasi nga maganda na yung pwesto ni Daniel, kay Haring Darius na po ito, tapos na po sa kay Nebuchadnezzar. Kay Haring Darius na. Si Darius po ay nagtalaga ng 120 na governor. At si Daniel po, may 3 po sila. Na parang prime minister. Sa prime minister, siya po yung pinakamataas. Parang sumusunod nga sa hari. Siyempre, di may iwasan sa politika, may naiinggit. Lalo na po, hindi mananampalataya. Sabi ng mga kasamahan niya nasa gobyerno, wala akong makitang mali kay Daniel eh. Sarap pa, no? Sa atin kaya ganon? Pag nakita ko sa inyo, wala akong nakikitang maling ginagawa nito eh. Tapat siya sa Panginoon. Ganon, si Daniel. Kaya ang ginawa po nila, sabi nila, sinulsulan nila si Haring Darius. Haring Darius, ganito gawin mo ha. In 30 days, maglagay ka ng panukalan ka ng batas na walang sino man ang mananalangin sa anuman Diyos nila, maliban lang sa'yo. Di, okay yan ha. Hindi pirma siya. Ito po ang nangyari. Ito po nangyari sa Daniel 16. Dahil na malaman ni Daniel na lumagdang hari, umuwi siya at pumunta sa kanyang silid na nasa itaas na bahagi ng bahay kung saan nakabukas ang bintara na nakaharap sa Jerusalem. Doon lumud siya na nalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos. 3 beses isang araw ayon sa kanyang nakagulian. Ano ibig sabihin? Alam ni Daniel na pumirma ang hari, ibig sabihin, naku, eto na. Batas na walang mananalangin. Kasi sabi ng mga kalaban ni Daniel, wala akong makitang butas kay Daniel eh. Ganito na lang. Kasi matapat siya sa Diyos, ano yung kautusan nila sa Diyos, yun ang gawin natin. Yung manalangin. Kasi to si Daniel, nananalangin 3 times a day. Grabe, no? Kasi sa kanila, kaharap po sa Jerusalem, sa may ano po ng silangan ng araw, doon po sila. Nakabukas yung bintana. Nakita sila. Nakita siya ng mga kaaway niya. Naku, Haring Darius, patay na. Yung isang mga kadikit mo, si Daniel,
Di ba nagbigay kayo ng batas na bawal manalangin in 30 days? Wala pang 30 days, ito na. Ito ang nangyari. Kung tayo po kaya, na ganun, pag sinabi kayo, sa ibang bansa, nasa batas na minsan yung sa school, bawal manalangin. Grabe na po ngayon. Kaya sabihin sa'yo, bawal ka mag-pray. Ano kaya gagawin natin? Katulad ba tayo ni Daniel? Wala ka. Bahala ka. Meron sa matibay na puso, yung katapangan niya, okay lang. Bakit? Kasi nga alam niya, malinaw sa kanyang pananampalataya na buhay ang Diyos, sasamahan siya. Anong sabi nung di ba? Sumunod pa rin siya, nanalangin pa rin siya. Yun ang maganda sa kay Daniel eh. Lagi siya nagpe-pray, kaya kilala niya ang Diyos. Sino po dito yung lagi nagpe-pray? 3 times a day. Baka once a day, minsan sablay pa. Busy. Si Daniel hindi, kahit na sinabi nga, isinabatas o bawal manalangin, bawal sa akin. Sunod ako kay Lord, matapang siya. Kasi malinaw ang pananampalataya niya. At sa mamamagitan yon, may pagliligtas sa naninindigan sa Diyos. Kapag po tayo ay tumindig sa Panginoon, tinindigan natin ang ating pananampalataya, makukuha po natin ang favor ni Lord. At sa pagkakataong ito po, dahil nga, yun nga, nagbigay po siya ng degree, sige po, hindi mananalangin, datapon sa leon. Hindi po alam kasi ni Darius, yung pininamahan niya ay makaka-apekto doon. Favorite niya talaga si Daniel eh. Kasi malapit nga parang susunod sa kanya yun eh. Kaya napag-isipin, ba't ko napirmahan to? Kay Daniel pala mapupunta yung sisi nito. Yun ang nangyari. Kaya ito, sa pagkakataon sa Daniel 6:20-21, kasi kailangan na niyang gawin eh. Napirmahan niya na yung batas, ganun po ang hari noon. Hindi niya po mababawi yun. Kaya ito po nangyari. Pagdating niya roon, malungkot siyang tumawag, Daniel, lingkod ng Diyos. Napakagandang pakinggan, Daniel, lingkod ng Diyos. Alam ni Haring Darius, si Daniel ay lingkod ng Diyos. Kaya sa trabaho, Joey, lingkod ka ba ng Diyos? O Joshua, lingkod ng Diyos. Ibig sabihin, sumusunod sa Diyos, nananampalataya sa Diyos, may malinaw na pananampalataya. Kaya si Haring Darius, miski si Daniel, sinabi niya, lingkod ng Diyos. Kasi nakikita niya na sumusunod si Daniel, even siya ay nagbigay ng degree o utos, hindi siya nagpa-apekto rito, matapang siyang sumunod, Lord, bahala na. Ikaw ang kasama ko, buhay ka, kasama kita. At ganun po ang nangyari. Sabi nga dito, iniligtas ka ba sa mga leon ng Diyos na patuloy mo pinaglilingkuran? Parang ewan din to si Darius, no? Tatanong ka na doon sa Daniel, okay ka pa ba dyan? Nasa lions din eh. At sabi nga dito, sumagot si Daniel, mahal na hari, hindi ako sinaktan ng mga leon dahil nagpadala ang Diyos ng kanyang mga anghel para itiko mga bibig ng mga leon. Ginawa ito ng Diyos dahil alam niya matuwid ang aking buhay, wala akong ginagawang kasalanan sa inyo. Alam niyo po, pag pinanindigan po natin ang ating faith, ang pagsunod natin sa Diyos, naniniwala po ako ililigtas tayo. May nagsabi, Pastor, paano kung hindi siya niligtas, hindi pinatikom ng anghel? Ito pong kagandahan, may kasama pa siyang 3. Amen? Kayo ng kagandahan, kayo mga kabataan, mamili kayo na maging kaibigan nyo eh. Kasi kung kayo man, katulad ni Daniel, hindi pinahintulutan ni Lord na mabuhay, may 3 pa rin titindig at upang itaguyod ang salita ng Panginoon at gawin ang misyon ng Diyos. Yun po ang ginagawa natin. Naalala ko si Pastor Mike. Di ba? Maalala niyo? Si Pastor Mike. Kung wala po nangyari sa akin mission si Pastor Mike, wala po ako dito. Hindi niyo po ako makikita rito. Yun po ay bunga ng ginawa ng Panginoon, na ginawa ni Pastor Mike, yung mission niya sa mission ko at marami pa dito, hindi lang sa akin. Nagpatuloy. Paano kung mawala ako? Kailangan may magpatuloy. Ganun po ang nangyari. Hindi po kasi ang nangyari naman dahil sumunod at pinanindigan ni Daniel ang pagsunod sa Panginoon. Ano nangyari? Itinikom nga eh. Balikan po natin ibig sabihin ng Daniel. God is my... nakalimutan na. Mamaya may exam tayo. God is my judge. Ang Diyos ang aking hukom. Kaya sabi sa bandang huli, dahil alam niya matuwid ang aking buhay, wala akong ginagawang kasalanan sa inyo, sabi kay Haring Darius. Kaya kung tayo inaalipusta dahil sa pananampalataya natin, paninindigan natin sa ating faith,
huwag kayong mag-alala dahil mabuting hukuman Diyos na meron ka na buhay na ililigtas ka niya. Ayun, paano na? Kasi mawawalan ako ng trabaho eh. Buhay ang Diyos mo, kayang palitan niya yan. Eh Lord, paano yun? Mawawalan ako ng pera. Nako, si Lord ang nagbibigay ng pagpapala. Sumunod ko lang, panindigan mo lang. Ganon si Daniel. Kahit pakain mo ako sa leon, bakit? God is my judge. Wala akong ginagawang masama. Lalo na pag ginagawa yung mission mo sa Diyos, huwag ka matakot. Ililigtas ka niya. Kung ikaw nireject, okay lang. Hindi ikaw nire-reject si Lord. Pag tinanggap ka, si Lord at tinanggap, hindi ikaw. Malinaw yung pananampalataya at yung matibay na puso, yung panindigan natin, paninindigan ka rin ni Lord. Ang tanong, pinaninindigan ba natin si Lord? Naghahanap tayo ng pagliligtas si Lord, hindi mo nga kayang panindigan eh. Minsan anong relihin mo? Anong ano mo? Alanganin eh. Hindi mo sabing born again ka. Hindi mo sabing Christian ka. Dapat proud ka kasi pinanindigan mo eh. Baka hindi mo pa kayang panindigan kasi hindi nga nakikita sa iyo yun. Tama? Pero kay Daniel, kaya nga sabi ni Haring Darius, ito ang aking lingkod. Kasi nakikita niya kay Daniel yung isang lingkod ng Diyos. At sa atin, sa pagbabahagi ng misyon ng ating Panginoon, napakahalaga po ng puso natin matibay. Matibay na malinaw ang ating pananampalataya, ang katibayan na yon, ang katapangan na kaya na natin panindigan ang ating Panginoon. Kasi nga, sabi ko sa inyo, sa labas, ang daming problema. Nakikiayon ba tayo dito? Na kung saan, ano yung agos na ng mundo? Ano na lang tayo? Sunod na lang tayo? Si Daniel hindi. Kasi alam niya na pag pinanindigan niya si Lord, hindi siya iiwanan ni pababayaan. No, I never leave you nor forsake you. Amen? Naniniwala kayo doon na hindi tayo pababayaan ng Diyos? Parang hindi halata. Pag sinabi mo hindi tayo pababayaan ng Diyos, keep natin yun. So ngayon, naghihirap ka, kulang ka sa finances, huwag ka mag-alala. Sabi ni Lord, ang lahat na sumasampalataya sa akin, naniniwala sa akin, kahit kailan hindi magiging pulubi, manghihingi na parang pulubi. Naniniwala kayo doon? Kasi hindi naman ang kayamanan ng basehan ng pagiging blessed. Sabi ni Lord sa Book of Psalms, bless the people na ako ang Diyos nila. Kaya pag ang Diyos sa buhay mo, sabihin mo sa katabi mo, blessed ka. Blessed ka. Hindi pamantayan ni Lord ang kayamanan dito. Hindi pamantayan ni Lord kung ano man narating mo sa buhay. Ang pinag-uusapan dito, kaya mo mong panindigan si Lord para yung paninindigan mo ang magligtas sa iyo sa anumang bagay na kinaharap mo ngayon. Kasi takot tayo eh. Hindi natin kilala si Lord. Alam ko po, sabi ko sa inyo, hanggat nandito po tayo, may mga problema. Hanggat nandito tayo, may mga sitwasyon na kaharap na ayaw natin mangyari, pero mangyayari. Pero it doesn't mean na hindi mo kasama si Lord. Pag nabuhay ang ating Panginoon, buhay mo siya habang buhay mo siya makakasama. Amen? Ang maganda rito, maganda ang paninindigan sa Diyos dahil nakakahawa ng katapangan na may matibay na puso. Nakakahawa. Kaya ba siya, nahawa din ako kay Pastor Mike nun eh. Nahawa din ako magkape. Nahawa rin ako talikuran ng mga bagay na ayaw. Kasi nga nakakahawa eh. Yun po maganda, ang maahawa mo mabuti. Isa maawa ko dati, kahawa ko dati, mga barkada nun, nahawa ko dati, umiinom lang ako ng beer ngayon, naging hard. Dati mga bagay na ayaw ko, nagagawa ko na. Kaya nga sabi ko sa inyo mga bata, mamili kayo ng makakasama nyo. Kasi yun na magdadala. Sabi nga, pakita mo sa akin ang kabigay mo at pakikita ko kung sino ka. I will tell you who you are. Yun po ang kagandahan pag tayo po ay naninindigan at yung katapangan na meron tayo dahil sa ating matibay na puso, makakahawa ka. Ito po nangyari sa Daniel 25:26, sabi, pagkatapos, sumulat si Haring Darius sa lahat ng tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika sa mundong ito. Grabe, no? Ang impluensya ni Daniel kay Haring Darius, sumulat siya. Ito gawin nyo, hindi siya natakot. Kung ano man ang gawin ng mga ibang bansa, at sabi dito sa nakasulat, naway nasa mabuti kayong kalagayan, inuutos ko sa lahat ng tao na narasakupan ng aking kaharian na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Grabe, no? Ang influence. Yung misyon na ginawa ni Daniel for 5 kings hanggang kay Haring Cyrus, ito kay Darius to,
nagbigay siya ng kautusan, igalang nyo yung Diyos ni Daniel. Matakot kayo. Yung tapang ni Daniel umabot kay Darius. Hindi po pwede nyo hindi igalang ang Diyos ni Daniel, ha? Batas ko yan, mamamatay kayo. Tayo kaya. Binabahagi ba natin ang pangalan ng Diyos? Salita ng Diyos? Yung mission ng Diyos? Baka may makikita may opportunity na eh. Takot ako eh, baka anong sabihin eh. Kasi kaklase ko eh, baka hindi nila ako maging friends na, kasi nga, ayaw nila yan eh. Maging matapang ka. Sabi mo sa tabi mo, maging matapang. Siguro yung baka natutulog eh. Sige mo, sabi mo, maging matapang ka para sa Panginoon. Para makahawa ka ng tapang. Kasi unless wala mag-share ng gospel at hindi tayo magiging matapang to share the mission of God, wala po magpapatuloy nito at napakahirap po noon. Napuputol na kaya si Daniel, ang kanyang kasamahan, naging isa siyang impluwensya sa 5 hari. Naging maganda po ang takbo dahil kay Daniel. Kaya kung sino po gusto maging maganda ang takbo ng pamilya, start the mission of God. Simulan mo sa'yo. Simulan mo sa'yo. Nag-utos si haring, grabe, nag-utos siya, nasambahin. Iba ang Diyos ni Darius. Iba ang Diyos nila. Pero nakita nila kung paano pinanindigan at naging matapang si Daniel para sa tunay na Diyos. At nakita nga na si Daniel hindi pinatay ng leon. May mga ibig sabihin po, may nagsabi pa ay baka si Daniel po nagtago doon sa isang haligi. Kaya hindi po kinain. Kasi ganyan ang kaaway. Ay si Daniel kaya hindi namatay, nagtago sa napakayang haligi, nagtago. Pag binasa niyo po yung verse 27 to 20, na nalaman ni Haring Darius yung kasinungalingan ng mga nagpakulong, nagpakain, buong pamilya, pati anak. Ito po nangyari. Yuhulog pa lang yung tao, sinakmal na ng leon. Paano po mangyayari makapagtatago ka pa? Kasi pa nga, di ba, pag nagpapakain ka, yuhulog pa lang gano'n, sinasakmal na. Paano ka makapagtatago? Kasi yun ang ng kaaway. Ay, hindi, nagtago si Daniel, kaya hindi kinain. Doon po natin makikita, pag tayo nanindigan sa Diyos, kahit hindi tayo pinaniniwalaan ng ating kapwa, alam mo, niligtas ka ng Diyos. Amen? Hindi yung sasabihin ng iba. Kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, yun ang mahalaga. Kaya po ako dito, sinasabi ko po sa inyo, kasi yun ang ginawa sa akin ng Diyos, yung pagliligtas niya. I don't care ang sabihin ng iba. Naalala ko po nung kami po yung nag-swimming ng aming pamilya, kasi ayaw po ko sumama. Kasi po yung kasamahan ko, kasi po yung dati kong kasamahan sa pag-iinom. Kasi ayaw ko po kasi, patay na naman, baka pag nayaya ako, ganyan eh. Hindi sabi, nag-pray ako, Lord, paano na? Kasi nagtatampo na po sila sa akin. Si Kuya Elmer, ano yan? Ako, si Tito Elmer, ako. Siyempre, naapektuhan ng pagiging Kristyano, si Lord na naapektuhan. Sige, pray ako. Lord, sama mo ba? Kasi punta ka. Ito na. Swimming na. Layo, hala-hala. Sabi ko, dulo pa ba ng to? Layo. Sabi, hindi na, swimming na. Sa gabi na. May naglalatag na. Medyo dumidistansya na ako ng ganyan. Kasi hindi pwede ko dito na umano. Nagpatimpla na lang ako ng kape. Kape na lang. Kasi na-impluwensya na ako ni pastor eh. Yung impluwensya sa kape, kape na lang ako. Ito na. Habang nag-uusap kami sila nagiinom, sabi ko, Lord, bahala na po kayo. Uusap namin sa pamilya, maganda yung takbo. Ito na, doon na pumasok yung mga opportunity. Dati ayaw ko mangyari, baka mapainom ako. Hindi pala, anong nangyari? Sharing na, ito na. Pati pamilya, problema, ito na. As minsan nga, nagtanong, may mas matanda pa sa akin, well, may ilang taon ka na? Ganito. Baka malaman yung edad ko, wag na. Secret. Hindi na, sinabi ko na, bata ka pa. Ilang taon na nililingkod? Ito pala. Ba't ganyan ka magsalita? Iba na yung wisdom mo. Iba na yung sinasabi mo. Hindi lang masabi. Yung dati sinasabi mo, nakakailang tagay ka na. Nakakailang case ka na. Na iba. Dati akong espiritu ng alak, espiritu ng Diyos ang pumupuspos na. Kaya, sabi ko, ayun. Kaya doon makikita natin, yung pagkilos ng Diyos, hindi naman kailangan natin, ang gano'n, binabago na ako ni Lord. Mismo ibang tao makakakita. Basta ang gusto na ng Diyos, panindigan mo ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, panindigan mo si Lord. Ano man ang sinasabi ng kapwa mo? Ano man ang sinasabi ng sitwasyon? Gulang.
At meron pong si Elijah Joy, ito po, magtatapos po tayo dito, isang kwento. Si Elijah Joy po, isang pastor. Ang kanyang pong advocacy o nagsusulong siya laban sa mga slavery. Yung panahon ng slavery nun eh. At ayaw niya na against sa slavery kasi nga walang karapatan eh. Ay, pag siya nagpipreach against sa slavery, itong problema, pinatay siya. Ito pa masama. Yung pumatay sa kanya, naging mayor pa. Paano na? Paano na? Di ba? Yung pumatay pa, naging mayor pa. Ito po maganda. May isang tao siya na-impluensyahan dahil sa advocacy niya na no to slavery. Sino po yun? Kilala niyo po si Abraham Lincoln? Sino ba si Abraham Lincoln? 16th President of the United States. Sa ginawa niya, nag-against din siya sa mga slavery. Nagkaroon pa ng civil war dahil sa kanya. Ayun nakikita natin. Pag po tayo nagsishare ng mission ng Diyos, kala mo wala nakaka-impluensya kanya. Kaya ipagpatuloy mo lang. Na kahit kayo mamatay, meron kang mai-impluensyahan. Meron magpapatuloy ng mission ng Diyos. Sino maakalain? Isa pang presidente na impluensyahan ni Pastor Elijah Joy para ipagpatuloy no to slavery. Tayo din no to slavery with sin. Amen? Huwag tayong paalipin sa kasalanan. Sabihin mo, gagawin ko ang mission ng Diyos. Parang ayaw niya yata. With confidence, with boldness, gagawin ko ang mission ng Diyos. Parang kulang pa rin eh, you know. Kumain na po ba kayo? Gutom kaya? May free Jollibee mamaya. Sabihin natin, with confidence, gagawin ko ang mission ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa huli na po, sino po dito yung mag-asawa? O kayo sabihin na binata pa kayo, kilala ko kayo. Taas po yung kamay na mag-asawa, nanito yung asawa niya. Si Ate Charis, nakita ko nagtaas ko na yan eh. Si B-Boy. B-Boy na lang, ano? May isang sitwasyon ganito. Hindi umalis si B-Boy. Tumawag si Ate Charis, si Charis. B-Boy, may pabibili ako sa'yo. Para pag uwi mo, bilhin mo yan, dalhin mo, ha? Ito, dami sinabi. Dalhin mo. Huwag mong kalilimutan. Kasi gagamitin ko yan pag uwi mo. O sige, ako pa, hindi ako makakalimutan. Love you. Wow, sweet pa. Sabi ni B-Boy, love you, hon. Sabi naman ni Ate Joyce, love you too. Ay, ito na nangyari. Di okay, nagtrabaho. Nung malapit na siya sa bahay, eto na. Oo nga pala. Yung pinabibili sa akin ni Charis. Ang tanong po sa atin lahat, sino po excited na makita na si Lord? Taas ang kamay. Ay, wala excited. Hindi po kayo sabing kung mamamatay kayo ngayon. Hindi po ganun. Excited kayo, siyempre. Di ba, dating ang panahon na makikita naman natin si Lord, di ba? Tapos po dito, excited na makita si Lord. Amen? Ayan. I-relate natin, ha? Ito na, sabi nga, malapit na. 1 block away na lang yung bahay ni Charis, eh. Ito na, parating na si B-Boy. Ay, oo nga pala. Yung pinabibili ng aking honey na si Charis. Paano na? Ang tanong, excited pa ba si B-Boy umuwi ng bahay? Ha? Excited pa kaya sa tingin niyo? Yun po ang nakakalungkot sa atin lahat. Tinaas ko sa inyo kamay kanina. Sino ba excited kay Lord makita? Di ba? Excited tayo lahat, di ba? Ang tanong, nagawa ba natin yung habilin ni Lord? Nagawa ba natin yung mission ni Lord? Kasi kung excited ka, Lord, excited ako sa'yo. Bakit? Yung pinabibili mo, yung pinagagawa mo, nagawa ko, excited ako sa'yo. At masabi sa atin, job well done, my son. Good and my faithful servant. Hindi pa hupuhulihan lahat. Hindi pa hupuhulihan lahat sa atin lahat ngayon. Kaya pa natin gawin ang mission ng Diyos. Yung great commandment, great commission na sinabi sa atin ng Panginoon. Sa Matthew 28:19. Gawin po natin. Kaya maging excited tayo sa paggawa ng pinagagawa ng Diyos upang maging excited din tayo na makita sa Lord. Amen? Kaya po sa huli po sa conclusion po natin, yung matibay na puso, hindi lamang yung matapang ka kasi ganun doon. Pinakamahalaga po, malinaw ba sa atin yung pananampalataya natin? Pagka malinaw na yan, yung pangako ba ng Diyos, pinangahawakan natin.
Naniniwala ka ba talaga na buhay si Lord? Jesus is alive. O baka ikaw rin din, pag mahal na araw, nakikiano ka rin sa pag Friday patay. At sa huli, yung tapang mo ba, nakaka-impluensya ba? Na-i-share mo ba yung gospel, yung katapangan mo to share the gospel? Mahalaga po yun. Dahil kung excited ka makita si Lord, excited ka rin dapat ginagawa ang mission ng Diyos. Amen? Sabihin mo, excited itong gawin ang mission ng Diyos. Amen.